handbag ng babae. Kahit pangaraw ang talagang parang original choice. Ayan may na. ganon. Mga Marites! 72 days na lang at Pasko na! Wow! At dahil Lunes ngayon, kompleto po kaming apat dito ang Fab4! Wala akong delay! Kaya naman alive and kicking na naman kaming apat pagdating sa chika at intriga. Pero bago ang chikahan, High energy? batiin ko muna ka ng good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. And ako naman po yung unbearable Professor Ambet Nabos. Hay na hay ka, nakakita ka lang ng ano. Ay, ano na? Ay, oo. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Grabe yung energy ni Junardo. Parang double pay. Ganon! Ang inyong mega Marites, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Kamusta naman? Welcome back. I'm back with a vengeance. Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss ang ating mga weekly episodes at syempre yung iba pa nating showbiz-related content. Yun. MU Entertainment Channel. Diba? Ngayon pala nagpapasalamat na kami sa mga abangers sa ating live chikahan today, Lunes, at complete ang barkada. So ito na po ang isang linggong Chismis! Ang taas talaga ng energy ni Joe. Oo, iba. Alam ko nagbo-birthday si Rose Garcia, pero parang ikaw ang may birthday. Parang wala akong energy at makakakakin mo. Well, di ba? Kasi nga si Annabel Rama, walang pakialam sa love life ng Econin. Ano ito, Prof? Kasi nga, nagsimula yan dito sa lumabas na nag-viral na di umano, fake news na nag-viral na di umano sinasabi ni Tita Annabel na mas boto siya kay Jericho kasi mas mature. Tinanong yun ni Rufa sa kanya habang nagbablog itong si Rufing. Sabi niya, Mami, ano itong kumakalat na chika na di umano sinabi mo daw na wala kang pakialam kay, na mas boto ka daw kay Jericho kasi mas mature, mas ganito, mas may panindigan kaysa daw doon kay Paul Avellino, ganyan-ganyan. Talagang sabi ni Tita Annabel, nakita ko sa kay Rufing, ay naku, pakialam ko niyan, busy ako, no? Ginawa niya yun doon sa lobby ng kung hindi ako nagkakamali, Manila Pen, kasama niyo yung daddy niya, si Eddie Gutierrez. Kasi Rufa, di pa paminsan-minsan nangihilig sa ganun. Pag may mga issue siyang nakikita, tapos lalo't sangkot yung nanay niya, agad-agad tinatanong niya on the spot. Kasi may kinalaman nga dito sa love life. Kasi di ba si Janine is parang apo ni Eddie Gutierrez. O ni Tito Eddie. So, parang kahit paano, somehow related sila doon sa pamilya. Tinanong. Pero talaga sabi ni Tita Annabel, busy ako, Rufa, wala akong pakialam. Kaya talaga sa mga Gutierrez na maraming connect. Nung unang sinasabi ni Annabel Rama, Anong connect? Tapos naisip ko, oo nga pala dahil Janine Gutierrez, tapos Eddie Gutierrez. Tapos syempre ang asawa ni Tito Eddie, si Tita Annabel. At naging anak din niya ito kay Pilita Corrales, si Ramon Christopher. Diba? Tapos minsan, isang beses sa pag-uusapan, Christopher De Leon, tapos Sandy Andolong, tapos Janine. So ikaw anong relate? Ay, oo nga pala dahil si Lot ay anak ni Sir Christopher at ni Ate Guy. Political dynasty ba ang tawag sa ganyan? Hindi naman. Wala lang, genealogy. Yes. Yun na nga. Kaya, pero saya, di ba? Di ba saya? Kasi sabi nila, busy ako, Rufa. Wala akong pakialam dyan. Diyos ko, what else is new? Naman, di ba? Pero mukha namang may magandang nagaganap sa dalawa na yan. True. At by the way nga pala, binalita natin dito last time, di ba? Parang naiinip na yung mga Econin fans. Ayan na, bumalik na, nagpakita na sa mga eksena niya sa Lavender Fields. Nagbabalik na yung karakter ni Tyrone, aka Jericho Rosales. Nakita naman siya. Oo na. Galing sa China, nakulong pala siya doon. Parang may kilala akong totoo. Lagi naman. Ganon? din?
Bumalik na. Bumalik na. Naku, ayan na naman po si PhD. May blind item na naman agad na wala pang daho. Simula pa lang yan. Gaya Sino nun. yun? Kaibigan mo na naman. Hindi. Politiko. Last week, nagdalawang blind item siya na wala pang daho. Kaya nga hindi na ako mag-vlog. Nahihirapan na siya. Oo. Ayan. Naku, alam mo si Tita Annabel, hintay na lang natin. Pag may datong. Okay. Ito, Derek Monasterio. Nag-general cleaning ng bahay, nag-viral. Grabe naman, general Kaya, kasi naman, ayan, actually walang video. Ang ginawa lang niya, nakita na gulo-gulo yung kwarto niya. I think that's his room. Tapos sinabi lang niya, general cleaning day. Siyempre, alam mo na mga akla, comment lahat. Wala dyan yung comment na nakakatawa, pero kung ba ilulusot. Ay, di mo, ganyan lang. Pinakita lang niya yung katawan niya, tapos sinabi niya, general cleaning. Tapos siyempre, nag-comment yung mga bakla. Palinis din po yung akin po. Ano ibig sabihin ng bukas na ba ulit ang teatro? Kasi sa ano yan, pulang araw. Siya ay kumakanta doon. Okay. Tapos may isa pa nag-comment dyan, inalis ni Gracie. Paano ko ba itatawid? Tatawid, Sabi niya, nasa loob ng kifi yung walis. Hello, okay. Okay lang naman yung kifi. Ano lang naman yun? kifi. Nasa loob daw ng kifi yung walis. Derek. Gano'n, kasi matatawa ka pa sa iba pa. Ang dami kasi nag-comment, nag-viral nga. Kasi nga, ikaw ba naman mag-post ka lang ng ganyan. Wala pang video yan, ha? Naglilinis ka ng ganyan ng attire mo, itsura mo. Hello. Nakakatawa yung nandun sa loob ng yung walis. Di ba dito galing sa atin yung kifi, no? Oo. Malinis na yung ayos na yun. Tingnan mo yung kalat-kalat yung mga damit sa likod. Hindi, mukha nga hindi pa siya nagsistyle. May bag talaga ng May pambabae. handbag. May handbag ng babae. Ayun, nakita natin, ha? Oo. Yan ang storya. Yan ang storya. Maliban dun sa payamin niyang katawan, bakit may Ayan, bag oo. ng babae dun sa... dun sa Sarto ba niya yan? Malamang, Hala. Yung parang may pambabae pa dun sa baba. Ito itong kulay pula, Yan parang LV Yes. na wallet. Ako, Derek, magpaliwanag ka. Pero di ba may girlfriend naman si Derek? Si Elle Villanueva. Ayun. Baka naiwan? Insinuate mo dyan. Ay, baka naman Grabe kaya. Baka naman nandyan lang, iniwan. Or nag-CR lang sa Pero maliwanag. Agree tayo lahat na pambabae ito. Ay, medyo duda pa. Yun sa baba, medyo pwede natin hindi Unisex, isipan na. Pero ito, pang girl talaga. Di naman niya siguro bag yun. Oy, Derek, So ano mas gusto natin? Bag niya yon o bag yun ng nyowa niya? Ay, bag ng iba. Bag ng iba. Kasi Ng babae. Ng babae. Hindi po bag ni Derek Monasterio. Yung pala yung istorya niya. Hindi ko napansin yung bag na nakita ko sa mga comment. Alam mo naman ako, lalo pag naka-antipara. Ayan, kita ko. In fairness. Pogi ni Derek Monasterio, no? Anyway, yun lang naman. Mailap yan. Okay. Talaga? Diyos ko. Bakit? Ba't pa Diyos ko ka naman? Alam ko na kung bakit energetic si June ngayon. Nakakita ng video na may pumping station. Parang gasoline station, may pumping station. Nakaka-energize pa rin pala sa mga. Siyempre mga alam mo na pumping ka, di ba? Ito talaga Miss Rose. Miss Rose, Miss Rose ang tawag sa'yo. Ito yung mga kamarites. Kampo ni Hardy Pangalistan. Naglabas ng resibo na imbitado ito sa Victoria's Secret Fashion Show. Contrary sa pinalalabas ang dati niyang glam team. PhD, maliwanag mo to. So, walang katapusan. Grabe sila, no? This is a continuing Ano ba yan? Saga. So, ang latest naman ngayon, kasi si Hart kasi nag-post siya ng pinost niya na hindi siya makaka-attend ng Victoria's Secret na fashion show. Saan ba to magaganap yung fashion show? Hinahanap Baka ko sa Paris pa rin. Basta abroad din yan. Dalawa lang naman yan, New York or Paris lang. So, ayun nga, dahil... O baka sa ano? Siyan. Sa Victoria Harbor. Sa MOA! So, sinabi niya hindi siya makaka-attend. And then, si Pia naman is going. So, parang may nag-comment na netizens or what na parang
nako, parang ang dating, inuunahan lang ni Heart na sabihin na hindi siya makakarating. Pero ang totoo naman daw, hindi talaga siya invited. Sabi ng netizen. Yung dating niyang glam team, yung Justine, na alam mo not for anything, ba't parang masyado din yung dating niyang glam team na nangingialam, maraming alam. I mean, maingay din, di ba? So, sabi niya, parang nag-reply siya doon sa nag-comment ng 100%. Ibig sabihin, parang 100% na totoo. Ayan yata yun. Na imbitado siya. Na hindi imbitado, inuunahan lang. Dahil dyan, nag-post itong PA yata ni Heart to, or alam ko, very close kay Heart, itong Resty. Ayan, Resty Rose. Yan. Nag-post ng resibo. Ibig sabihin, evidence na Heart was really invited. And in fact, si Heart Pangaraw ang talagang parang original choice. Ayan may na. ganon. So, kakalo. So, alam mo yon, grabe, parang yung hatred na ang dating tuloy Pero kasi parang dating, talaga nagsasabong yung mga netizen Pero nagkasabong yung mga netizen. But at the same time, aminin na natin, si Heart at si Pia, naapektuhan kasi pumapatol sila Meron siya ni patol factor din. Instead of keeping their mouth shut, instead of dead man na lang. So kaya, sabi nga natin, continuing saga to. Kasi nga ako susugan ko kasi minabasa rin ako na yung yung asawa ni Pia, may pinost din in talaga? relation doon sa pinost ng Justine na parang dati-dati pa. Hindi ko lang masyadong nabasa yung may pinost si Justine na parang Pia is Pia. Tapos parang sinasabi niya na pinagtatanggol niya si Pia na Miss Universe siya, kaya mai-invite siya noong 2015 na nanalo si Pia at mai-invite parang na talaga. Parang ba yung pinost ng Johnson, yung asawa? Hindi, nung Justin. May pinost din yung asawa Hanapin natin sa Charot! But anyway... At the same time, agree naman din ako kay Heart. Hindi siya umatan ng, or hindi siya pwedeng umatan ng Victoria's Secret. Kasi nga, birthday din ni Senator Cheese. Siya rin yun, siguro sa reason niya. Maloka tayo kung si Senator Cheese ang umaten. Diba? Pero bongga yun. Pero nakakaloka kasi dyan, yung mga brand na napopromoting, kaya daw, ini-enjoy din nila yung ganong klaseng dahil napapakinabangan nila libre publicity plus ang mga Pinoy all over the world invested sa mga ganong chismisan. Kumbaga engagement din kasi yun. Correct. Anyway, yun po. Ewan ko hanggang kailan tong Pia versus Heart. Kasi naman din tong si Justin Bieber. Tuyugan. Charot, kailan si Justin Tuyugan? Oo. Hindi, pero alam mo, meron pang bago na uma-appear sa mga fashion shows si Michelle D. Diba? So, maging tatlo na yun. Ewan ko sila. Makikipagkabugan na din dyan. Yun ba? Kumikita ba na malaki dyan? Baka. Naku, abono pa nga yan. Ito mga kamarites. Barbie Fortesa, walang David Licauco sa bagong movie. Hala talaga? Yes. Maganda yung pelikula nila. Panood ko sa Netflix, Alin? Talaga? Oo, yung lumana na yung bago. Sige, ikaw bago. Hindi mo alam May bago movie si Barbie. Penthouse 77. Parang luma naman yung title. Parang horror, no? Parang horror. Di ba? Pinakitsilip nga niya sa Instagram yung parang lumang structure ng bahay. Parang horror. Kasi ang director nito, si Derek Cabrido, nag-direct din ng Malyari ni Piolo Pascual. Ito yun, yung post mo, instance. Kala ko may papakita ka na naman sa akin. Wala, mamaya pa yun. Hindi ko maintindihan yung post ng asawa niya. Anyway, go. Ayan. Hinanap ko lang. Kasi nakalimutan ko. So, horror din. Si Rosana Roses ito. Rosana Roses, si Gina Pareño, tsaka si JC Alcantara yata, sabi na isang viewer natin, ng kapareha niya rito. Yan lang po. Bakit wala si David? Baka may ginagawang iba. But for a change, diba? Anong change, diba? Anong movie outfit yan? GMA Pictures tsaka Clever Mind, something. Hindi mo pakilala. Ang dami sinushoot na horror, no? Ang dami-dami nga, diba? May Judy at saka Lorna. Period na to, parang ang daming horror. Yung kay Ate V. Oo ngayon. Di ba dapat yung kay Lorna yung kay Ate V? Pero si Ate V may horror din. Ito yun, kasama diba? si Nadine. So, wag silang mag-expect. Si Gina Pareño ba to? Gina Pareño. Rosana Roses. Tita Gina. Ayan, di ba?
Oh. Yan lang po, ang latest kay Barbie Fortesa. Talagang pinalita mo dahil wala si David Licauco. Oo nga, siyempre babalita ako, di ba? Barbie Fortesa yan. Barbie's Barbie. Yeah. But David is David. Since when? Okay. Sabi ng mga Boy Scout. Grabe. Diba? Pagpapatuloy. Sige, tayo, mag-vice ganda. Naniniwalang may demolition job against It's Showtime, PhD. Ayan na nga. I think nag-press con yata to, Sila? pero parang hindi ko naramdaman. But, sinagot ni Vice yung, kasi nga sunod-sunod yung mga issues sa kanila. Nandiyan hanggang December na lang sa GMA ang It's Showtime, mawawala na. Sige, pukpuk pa. Bukod doon, nandiyan biglang na-link si Ayon kay Jackie, di ba? At may mga iba pa pang payatang issue na naglabasan. Na sinagot nila na ramdam din ni Vice na parang may demolition job nga raw sa kanila, lalo na sa social media. So, ang punto lang ni Vice, siguro kung hindi sila talaga kapukol-pukol, kagaya na ginagawa ng pagpukpok dito, ganon. So, kasi malapit na yung magpasikat din eh. This week na, Nagsimula na. Oo, yun. Nagsimula na ba? Nagsimula kanina. So, tingnan natin ang mga susunod na kabanata. Kanina, may binanggit si Jayan sa akin regarding It's Showtime. May mga... Pero, naibalita na natin. pero hindi sinagot kung talagang totoo na hanggang December. Hindi sinagot. Hindi sinagot. Pero feeling ko lang din kasi para din pag-usapan din yung 15th anniversary nila na sa pamamagitan nga ito magpasikat ka na nagre-rehearse sila, dami mga ganap. At the same time, may mga intriga silang issue na hinaharap. Malay mo, ang katapos na magpasikat, demolish na. Pero di ba siguro na-discuss. Kay din po nang galing yun ha, yung salitang demolish. Di ba alam ko na-discuss yun na to last episode, yung di ba nakita natin si Miss Malu, Chowa Pagar, pero hindi na, ayaw naman niya magsalita. May sinabi siya last time. Ayaw sabi. Ayaw niya magsabi, di ba? Basta ang sinabi lang na maliwanag is may mga usaping pinansyal na nakakabit. Wala pang time slot. Alam mo siguro nga kasi, baka naka-apekto din. Kung sakali matatanggal, di ba din sa GMA, yung may iba pa silang network. Kasi may free OTV pa network siya. Yes. Actually, nasabay-sabay na ipinalalaman. Siguro baka naman feeling din ito. Baka lang Di pa baka bisa pa. Di ba technically? May punto yun. Kasi kung ang kontrata mo is dadalhin ka lang ng ganitong istasyon, tapos nakaspread ka all over sa iba't ibang platform, syempre may epekto. Kasi iba yung rate ng nasa mainstream kang free TV doon sa mga libre ng di ba? Alam mo na, pagdating sa advertising, so, parang technically, may ere ka sa magkakalaban. Correct. Although, syempre, iniisip natin na dahil sa mga naganap, parang wala ng competition, di ba lagi? Pero still, meron pa rin. Kasi nag-competition mga advertisers, no? Pero kasi baka nga parang sampal din in a way sa isang big network. Tapos, why do you still need Bakit ka pa umeri doon? Nandito ka na sa... Ito po ay aming mga kuro-kuro lamang dito. Base-base sa mga nakikita natin. Kaya naman namin nabanggit si Miss Malu Chowa Pagar dahil nga siya ay nagbabalik sa tape. Yes, as president ng tape. Ang chika, kaya mawawala ang Showtime sa GMA kasi babalik ang tape dun sa noontime na slot. I-honor nila yung dati nilang kontrata. Na may kasabay ng mga financial obligations din na dapat i-deliver. Pero wali nga sinabi si Miss Malu na ang tawag natin ay your lady. Kasi sa showbiz pa lang yan. Sa academe, iba pa kami. Presidente namin yun sa si Malu. Sa UP. Sa alumni, sa mascot. Hintayin natin December. Yeah. Sabi mo after magpasikap. Malay kayo, yun ang opinion ko, di ba? After pasikat, ba malapit na yun? December yata matatapos. This week, anniversary nila. Anniversary week nila kasi simula ngayon. Di ba isang linggo lang naman yun? Isang linggo lang ba yun? Oo. Baka gawin 2 linggo. O 3, di ba? Ay, may vice, Ito, nagagalit si Mother Superior. Ito, nadilustre, bongga sa new haircut. Maganda na, pogi pa, Prof. Yes, pinag-usapan, nag-viral nga din yan. Kasi nga, kita, for the very first time yata, nasaksihan ng madlang people ang bagong itsura ni Nadine Lustre. Na dati kasi, di ba, ang haba ng hair, na kamukha pa nga niya minsan si Catherine Bernardo. But this time,
She is sporting a hairdo na talaga namang sabi pa ng iba, kung naging lalaki ay poging-pogi. At the same, syempre, alam naman natin kung gaano din kaganda si Nadine. Actually, may nakita akong photo na pinagtabi yung photo nila ni James Reid. Sabi, kamukha daw ni James Reid si Nadine. Di ba? Di ba ganyan din yung buhok ni James Reid, medyo wavy. At yung mata niya na parang medyo... Sabi, sinadya ba na kamukha daw naging kamukha Umapila si Mother Superior. Si James Reid. Sabi ni Mother Superior, ang layo. Di ikaw na lang. Pero hindi kayo. Baka nga na si James ang naging peg ng short Yun niya. yung joke nga nung netizen kasi nga pinagtabi. Alam mo na mga netizen, mabilis. Yung pagkakatabi pa ng photo, medyo malapit. Hanapan ng angulo. Buhok di ba ganun din si James Reid may paguno na kulot. Anyway. Pero ano kayo ibig sabihin ng pagpapaiksi niya ng buhok? Rumampa siya sa fashion show ni Raho ba? Hindi ko alam. Doon niya nilabas Pero may gay lang to. Hindi, tignan mo yung likod. Parang ganun-ganun. Diba? Bagay, ganun din tayo kay Kim Chiu, di ba? May gay lang. So, totoo ba itong nagpaputol na siya? Or May gay lang yan, tingin ko. wig lang yan? Kasi di ba pipili ko na siyang ginagawa kay Ate V na supposedly long hair siya. Ay, pwede naman mag-wigalo. Si Rose nga nag-wigalo, si Nadine pa. Tumigalo, Ayan, basta maganda na, pogi pa. Legally or not, Diyos ko, tuloy tayo dito sa Marites. Dahil James Reid at Enrique Hill, both Lisa Soberanos ex, spotted sa BYS Fashion Week. May collab nga ba na binubuo, PhD? Yung ba talaga, naging ex ba talaga si Liza? Ni Liza si James? Ex-manager. Okay, go! Okay, kumbaga parehong ex ni Liza. Ex-boyfriend, ex-manager, nakita spotted na magkasama, magkatabi pa. So parang, alam mo, naniniwala ako na parang si James at si Enrique, parang mas naging malapit ngayon. Kasi natatandaan ko, nung ginanap yung premiere night ng movie ni Liza, yung Liza Frankenstein. Dun sa... Abroad? No, Dito? here lang. Dito. Here din. Si Liza hindi nakarating, pero si Enrique nandun, at saka si James. Wow. I think Enrique was also invited by James. Baka sila na. Pero kung tama din ang balita ko, at that time pa lang, parang hindi na si Enrique at saka si Liza. But Enrique was there. Yun. So, tas ngayon naman, yan mismo, kuha to sa mismong fashion BYS? week ng BYS. Tapos may nakapagsabi lang na mukhang may nilulutong collab between James and Enrique. Yes. Pwede, dapat siguro. Anong hashtag kaya nila? Nadine? J-Din. So ito. Tapos ang Liza, Lizken. So anong pwede dito? J-Ken. J-Ken. O Ha-En. Pero di sila love team. Basta malay mo dahil... Sa storya, baka pwede. Hindi, ang tingin ko kasi, di ba si James, balik kapamilya na. Then si Enrique naman, Kapamilya naman ever hindi naman since. nawala sa kapamilya. O baka malay nyo, meron silang something. teleserye na silang dalawa bida. Hindi, mas maganda naman ngayon yan na mag-explore collab-collab na kailangan. iba na yung magkapareha o ibang roles na kasi hindi naman na sila bumabata. Correct. At additional pa dyan, pareho silang mga negosyante kasi binalita natin last week na parang nagpo-focus na nga rin ito sa mga negosyo niya si Enrique kaya medyo nagli-lay low. Maliban sa upcoming movie niya sa MMFF. Di ba? Si James ganun din naman. So, baka nagkakasundo sila sa mga negosyo usaping datong. True. Tsaka hindi, parang it's naman, something na bago kapag mas mature na roles ang kanilang gagampanan. Maganda pag BL, no? Ako, Bagay sila parang Brokeback Mountain. niya. Di ba? Di ba parang Brokeback Mountain? May pumping station. Kaya ang pumping station. Tatrabaho sila sa pumping station. Oo, mga manunubig sila. Magtutubig. Manunubig. Magtutubig. Manunubig. Parang... yun ang hashtag ng manunubig. Sabi ni Mother Superior, uhaw na uhaw. Nagtutubig. Nagtutubig. Parang Hotel. Alam
mo, Grabe si Din today. mutik pa man yung isang, ang tawag Ano? doon, vlogger ba yun? Influencer na nag-guest sa It Show, sa ASAP. Si catering. Catering ba yun? Ang Yeah, bunganga kasi, nakita ko nga po nag-guest Nahanap po ako nung sinabi, hindi ko nakita eh. Yung sinabi niyo, ang dami palang pogi mga lalaki dito, nakakapag-water something. On air sinabi niyo. Pero agad naman siyang humingi ng sorry. Humingi nga siya, di ang napanood ko yung humihingi na siya ng sorry. Kasi ano kaya sinabi nito si Yun nga, catering? nagwa-water nga daw siya. Kasi nakita niya doon Ay, ano naman? sina Donnie, sina Baka siyempre, Ayaw, Ay, naku, baka magalit si, chairperson Lala. Pina-question din. Wag na nga. tayo nga nagtutubig dito eh. Ito na nga. Ito na. Ito kay Lynn Alcantara at Kobe Paras, nakaw-eksena sa Balota Premiere. Yes, dalawa sila sa guest. Pero in public na ang kanilang di ba? Open Display na. of Open na, di ba? affection. Yeah, pero hindi yata sila nagkandungan dyan sa upuan. Yung wala. Kasi may upuan naman daw. Nakaka-tense wala yung, sa laki ng kamay ni Kobe Paras. Diba? Ayusin mo, sa laki ng Kamay. Kamay. Yung pagkakahawak niya sa likod ni Kailin, ang Parang lawak covered ng na. coverage. Ang sweet nga dyan, oh. Hindi ka lang, wait. Yan, di ba? Ako, hindi ko kasi masyado na-meet si Kailin Alcantara. Pero ganyan talaga siya. Yung parang alluring ang dating niya, pa-sexy. Ano, Ever iba? since. Iba. Dahil lang kay Kobe. Hindi, ganyan na siya. Ganyan na talaga siya. Oh, what you see is what you get. Hindi kasi parang tingin ang memory ko Gusto mo sa ba? kanya pa-sweet. Bata pa. Pero kasi pag nakikita ko sila ni alluring na. Tsaka palaban. Ay, ngayon lang Oo. naging open yan eh. Kasi, Siguro dahil sa mga naranasan niya. di ba Rose? Oh. Oh, yeah, basta happy tayo. Kung may label na yan, bongga. Bukod kasi dyan, marami rin dumating na sparkle artist. Bianca Ruro, siyempre si Ding Dong Dantes. Andyan din Miss Rose, si Jumoka sa Pauwi, di ba? Mataan, di ba? Pero pumila siya ng Yun. mahaba. Galing siya. Gusto ko makausap si Suprado kung ano mga na-witness niya. Yan kasi sa likod nila si marami Suprado sila, eh. Di ba? Kasi nusuklen Si ni Kobe. Suprado. Ayun, nakalagay yun. Artista Nandiyan yan din si eh. Derek Monasterio, si Christopher Martin, sila yung mga Sayang hindi natin Marami. natanong kung kanino yung handbag. Si Ivana Alawi. Oh! Tsaka yung kapatid niya. Saka si Mona. Mona. Saka si Zainab. Siyempre Ayun yung na si cast. Zainab. Nakita kong pangalan. Ayan oh. Oh, yan. Sila nandiyan. Marami kasi. Parang nabinago yata yung... Hindi mo napanood mo. Parang first time ko napanood kasi yun eh. Parang may mga inedit-edit. Parang di ba? Parang may mga ilang inedit lang siguro for theatrical. Oo, di ba? Parang Release, naging exciting yung paghabol sa kanya Antara. kay Maria. Sa nabasa ko nga, 3 sinihan yung pinagpalabasan that time eh. Di ba? Congratulations naman kay Marian. Sa Yeah. Showing na po ito ngayong Miyerkules, Nawala. October 16. na ayaw sabay nung magpapigil guilty ni plea. Hamarian sa pag-unbox nung Oo, nung di ba Delulu ba Ano na? yun? Delulu ba tawag? Ano ba tawag doon? Lulu Bell? Lulu! Basta, nabasa ko rin yun. Pinakita kanina siya. Ano? Ano ang pangalan? Lulu, ano nga ba? Yung Yung mga dal, manika. labubo. Oo, labubo. Hindi, pero yung kay Marian hindi. Yun yung Molly. Royal Molly. Ang ganda nung, grabe, ang dami nung kay Marian ng OA, parang museo na. Ay, ang taray. Kaya naman niya. Sa bagay, kaya. Pero ang dami. Kahit isang buong kwarto kaya niyang Di bumili. buong kwarto. Latest collection Oo. na, di ba? Very Ay, nice. Okay. Sino pa kumukuha ng Molly? Ano no? Sino pa ba nagkukolekt ng Molly? Sabi niya si Sir Jed Fu. Madela. Di ba? Si Jed ba? Sabi mo. Hindi ko alam. Alam ko. Yes, si Jed Madela, Oh, sila din Lu puta lang. Camonte, at marami. Sina din sa Monte, oo, nakita ko nag-unboxing din siya. Di ba? Kina-question pa nga siya na ginagaya niya si Maria. Kawawa naman yung tao, may pambili naman siya. At dahil dyan. Dahil ka naman nawawala energy ko. Oy. Hindi mo na napanindigan. Hindi na Ito, sustain. Hindi na dahil kasi sustain. Sarel Manabat napikon sa pumansin sa dibdib niya. Mr. Pooh. Oo nga, ewan ko ba, bakit ko rin napansin? Ayan na siya. Alam mo naman na gifted naman talaga ito Correct. si Cyril Manabat. Diba? Na parang lumaking bull. Hindi siya masyadong lumaki, pero may portion ng Hindi- kanyang hindi katawan. tumaas, tumangkad. Hindi tumangkad, pero talagang naging gifted ng kanyang hinaharap. Marami nakakapansin, tapos, ewan ko, may nag-comment lang ang sinabi ba, di ba pwedeng bawasan, parang ang bigat dalhin?
Parang pinatulan ni Cyril. Hindi pwedeng manahimik. Parang ang stupid mag-comment eh. May mga ganun pa rin pala no, na parang kapag napapansin yung katawan mo, parang napipikon. Kasi di ba, maraming mga babae ang nag-aasam na magkaroon ng malalaking... Natural. Oo, na dibdib. Kaya nga yung iba, di ba, kapag hindi natural, nagpapadagdag. Pero, syempre, depende pa rin yung sa tao dahil siguro naman, ewan ko lang din, may masama ba siyang meaning doon sa sinabi niya, ang bigat, dapat bawasan. Parang lang naman, napansin lang niya na talagang malusog. Pero syempre, siguro... Mali lang siguro yung pagkaka-construct nung comment. Siguro yung Cyril, parang siguro napapagod na rin siya dahil ang dami nagko-comment. Actually, naging problema niya kasi lagi ko nakikita yan sa Faces and Curves. Doon kasi siya talagang nagpapa-enhance. Pero nagpa-enhance siya ng something ba? Sa face. Sa face. Pero dyan, talagang natural yan na sinabi na nga na parang gustong bawasan pero pinayuhang wag na lang. Paano yun? Kasi bata, bakit daw wag na lang muna? Kasi nga, parang hindi ko alam. Siya rin. Pero parang alam ko nga, pag sobrang malaki, pwedeng bawasan. Parang advisable din yata na bawasan. May kilala akong artista ganun. Marami nagpapabawas ng ganyan. Parang na nagpabaw. Lalo na kapag anak. Oo. Si Alma Moreno. Laging nagpapabawas. Lagi? Oo, 2 na yata beses. Oo. Ang laki pa rin. Oo. Siguro merong lang kasi hindi ko alamin ko. Tanong ko kay Dr. Jerry Casata kung bakit hindi nila siningit ko kasi siyempre doon niya nagpapagawa. At least alam naman ng madla. No? Pero bagay naman, tsaka wala naman tayong magagawa kung talagang gifted siya. Di maganda. Yung iba nga hirap na hirap magpadagdag. Pakialam nila. Yung nga nagpapadagdag na. Siguro dahil kasi maliit ni Cyril. Salitang katawan. So baka hindi proportion. Masyadong prominent masyado. Yun ang unang napapansin. Nagano'n pa siya, di ba? Yeah! Sexy naman siya. Go. Okay. Sige na, Ting. Blind item na. Grabe yung blind item na rin. Sandro Mola issue. Nasa DOJ na kaya biglang tahimik. Yes, pinag-uusapan kasi may mga bashing of late itong si Sandro. Kasi sobrang nakakabingi daw ang katahimikan nga, particular nung nilang mag-ama. Kasi nung pumutok nga naman yung issue, di ba, si Nino Mulak, pinuntahan pa niya yung mga kaibigan niya, mga senador, para in aid of legislation, matulungan sila sa kinakaharap na kaso until eto na nga. Sabi naman ni Sandro, iniintay na lang nila yung resolution na ibibigay ng Department of Justice, kaya siguro nananahimik sila. Kaya lang, may mga netizen kasi sobrang advanced kung mag-isip, mga pakialamero, sinasabi baka daw nagkalagayan na, nagkaayusan na, chachuchuchu. Pero pinaninindigan po ni Sandro na hindi siya magpapa-areglo, lalo na usaping datong ang Yun lang, ganun kaklaro. At iniintay nga nila yung resolution ng DOJ kung ano na magaganap sa isinampanyang kaso laban kina Cruz, Dodi Cruz at saka kay Nones, kay Jojo Nones. Pinagsama ko yung Nones, ayun. Pero nakatahimik. Dapat naman na siguro. Pero dapat naman din kasi tahimik kasi nasa sensitive. proper venue na. Nasa korte na. Tsaka sensitive yung topic. Hindi naman siya charot-charot na issue. Saka ba gusto niya palaging i-post ni Sandro? Tungkol sa parang ang weird naman. O magbigay ng update. Kaya kita update. Ano to? Parang weather update. Per minute. Kaya lang kung i-update ba niya ito naramdaman ko ngayon? Ito mga netizen kasi. Oo, diba? Or speaking of family feud. Tayo lalabas this week. Sa Friday na tayo. Sa Friday na. Mapapanood niyo po ang family feud. Nako, abangan niyo po magkano ang aming premyo. ng Marites University, October 18, 5:40 p.m. sa GMA. Yun. Okay, mga Marites. Time slot, part yan ng kanilang Oktoberfest. Yes. Okay, mga Marites, ang susunod natin ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamaritas, dahil hindi ninyo po pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito! Ugbo 24/7! Eto na! Mga fan ni Ma Salvador at Kim Chiu, may issue nga ba sa pagbabalik ka pamilya ni Maha? Ikaw muna, may PhD. Yun nga, nababasa ko ngayon lalo na sa Twitter, parang may mga fans ni Maha, may fans ni Kim, na parang may mga konting pagtatalo. Yung pagtatalo, parang may mga gusto silang ilabas na mga punto.
Di ba nga, si Maha ay nagbabalik kapamilya na. So, nung una, hindi ko mag-get, sino pa tong yun nga pala, ang connection nilang dalawa siguro before, di ba? Pareho sila naging jowa ni Gerald Anderson. But I think they were okay naman na eh. Yeah. Then, parang ang dating, kasi nga di ba si Kim, in all fairness naman to Kim, talagang si stayed in kapamilya. Sa panahon na nawala ng franchise, sa panahon na maraming artistang umalis, naghanap ng ibang kapalaran sa ibang network. Si Kim naman, nanatili, naging loyal at hindi nga natin masabi, baka umabot din sa time na nakat din yung kanyang TF, baka mga ganon. So parang siguro, ang dating lang, siguro baka may konting lang yung mga ibang fans na parang, parang ngayon na okay na ang, kahit pa paano, okay naman ang ABS, nakaka-survive, babalik. Tapos parang grand welcome and all. Pero, ganun talaga eh. Tsaka, baka pinagbabangga, kasi di ba paraw silang dancer, may mga may prod number. Lalo pat ang unang binigyan ng title before na dance si Maha. Tapos biglang mag-asap na si Kim na yung nagiging dance empress or diva or something. Na talagang kinarir din naman ni Kim. Correct. Di ba nag-viral pa nga si Kim, di ba dati, dami niyang untog sa sahig. Dahil sa mga pasapasa. Diba? Pero ako, hindi naman sa nagiget ko din naman yung sentiment, kung sentiment nga matatawag yon ng mga fans ni Kim. Or baka hindi lang ang mga tagahanga ni Kim, baka pati ng ibang kapamilya stars na talagang naging loyal sa network. Alam mo, nagiget ko talaga din yung sentiment. Doon sa usapin ng loyalty at parang ang dating, ngayon, lumipat ka, babalik ka. Tapos babalik-balik ka, tapos bibigyan nyo ng ganyang kabongga mga Minsan, although showbiz pa rin business pa rin, pero magiget mo rin naman. Kasi, na may pinanggagalingan. Na parang, ang bigyan nyo ng ganyan, itong mga nagstay sa inyo. Yes. Mga loyal. Pero alam mo naman sa showbiz, it doesn't work that way. Lalo sa negosyong ganyan. Correct. Diba? May mga ngayong interest mo ngayon, pabobonggahin kapag may proyekto ka, pero after, iba na naman. Pero in fairness naman doon sa pagbabalik din naman ni Maha, yung kumbaga yung dati niyang talent sa pagsasayaw hindi nawala. Dancing naman talaga ang pinaka... Yun na nga ang segue natin. Segue natin yung balita ni... Kasi nung kahapon, bumalik na nga siya sa ASAP, nasaksihan na nga ng lahat. At yun na nga sinasabi kasi may naririnig na mga proyektong gagawin. Pero sabi, since si Maha ay mother na ngayon, wife, at meron ng pinatatakbo rin artist management group something, parang gusto na lang niyang i-collab. Mga collaboration na lang yung di umano gustong gawin mga proyekto ni Maha na nakakabit doon sa pagiging manager niya ngayon. Not necessarily yung kagaya siya dati na single siya na magbibida siya ng ganitong teleserye or what. Yun ang narinig ko sa pagbabalik niya ngayon dyan sa ASAP. Kaakibat na yung Crown... yes, management. Hindi Crown Asia, ha? Hindi na nga rin siya nakabalik sa Itbulaga, di ba? Dati niyang Tsaka may show siya dati sa APT. Sa TV5. Kamakailan lang. Yun na actually, doon siya lumipat. Diba? Alam mo naman sa showbiz, there are no permanent friends or enemies. Only permanent interest. Kasi money is the root of all. Gusto ko talaga yung money is the root of all. Period. Ito, magpapaka-positive tayo rito. Kasi malay natin sa pagbabalik niya, sabi mo nga kanina kay Kim, malay naman natin kung may naluluto rin o niluluto magandang proyekto. Kung may nakikita tayo kay Enrique at saka kay James, bakit hindi ang Kim at Maha? Wala pa sila, di ba? Wala pa. Correct. Na proyekto. Na magkabalikan sila sa TV, meron na before. Because money is the root of all. Gusto ko yung bitin talaga. Okay. Yung mga ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Tuloy-tuloy na raw natin. Ito na Mother Superior. Correct. Ito, Jelly Tabelen tinawag na vampira sa isang live event dahil looking young at
51. Mr. Yun. Bumalik Ito nga, kaya wala ako last time kasi nga na-delay kami. Kasama ko si Jelly de Belen at si Migs Bustos. Wow. Sa isang hosting May event. banggit lang. Pwede lang makasingit. Hi, Migs! Oo. Sa isang event Ayun, si sa Migs, so guwapo. Coronadal, South Cotabato, ato Association of Tourism Officers of the Philippines. Ngayon, si Jerry ang, syempre, ang main host, tapos kami yung co-host niya. Kasi ang dami nagpapapicture kay Jerry, tapos lahat ng comment ng mga tao, na in fairness, totoo nga, hindi tumatanda si Jelly de Belen. Totoo naman. As in, Yes. so bangga ng skin, ng katawan, etc. Kaya tuwing may nagpapapicture sa kanya at gano'n yung comment, ako yung nag-invento na may kasama akong vampira. Kaya para po kayong vampira, so gano'n na yung joke namin kasi nga, in fairness to her, although sinasabi niya na nung naging 50 years old siya, yung parang kahit gano'n raw siya nag-workout at maalaga sa katawan, hindi raw talaga maiwasan na may mga nararamdaman na, sabi niya gano'n. Pero, inaalagaan pa rin yung sarili niya. Pero friend, pag nag-50 na, may ramdam ka na talaga. Ay, sabi tanong niya. natin kay Rose yan. Ay, ngayon, nararamdaman niya. At ito pa, nag-acid reflux din si Jelly sa event. Oh, so paro kayo. You know, dahil, alam niyo ba na si Rose pala, trivia ko lang, kaya pala naging writer sa showbiz si Rose, dahil fan siya ni Jelly de Belen. Yung kwento namin Yung dalawa. kwentong ano. Ito pa, sinabi pa ni Jerry na sinabi, kasi nga hindi ako makakarating. Sabi ko, naku, may show pa kami nila June Nardo. Sabi ni Jelly, naku, alam mo man, tagal-tagal na akong naging alaga ni June Nardo. In fairness naman. Fair niya, di At ba? dahil kay Jelly, kaya ako nakilala. Ay, di kilala ko na si June. In fairness Tinawagan naman. ko. Yan lang, pero talaga, Prinsesa ng brown out. correct. Gagay. Ay, Ay, prinsesa si ng brown out T-Queen, kung di ba? Oo, si T-Queen. Yan, tsaka hindi, ako, ilang beses ko na nakakatrabaho si Jelly, pero isa siya sa mga nakakatrabaho ko, ang gaang-gaang katrabaho, ang bait-bait, napaka-accommodating sa mga nagpapapicture, sa mga fans. Kaya, so walang blind item sa mga susunod na panahon. baka meron. Sabi ko kay Jelly, don't you worry, wala ka naman iba blind item about you. Tsaka pag kaibigan ko na, hindi ko na binablind item. Pati kay Migs. Hindi natin sure. Ayan na. Hindi, tsaka si Migs Bustos ay sports anchor ng ABS-CBN. Ganun ba? Na mababait din na tao, in fairness. At magaling. At magaling din. At magaling. Ano ina-anchor niya sa ABS? Sports nga. Anong Diba lahat? sports show? Basketball. Parang sports reporter. Reporter siya, pero tumatawid na rin sa iba. First time ko siya marinig. Ay, grabe ko. At saka may show siya sa yung sa radyo. Yeah. Kasama si Nina Teleradyo. Corpus. Yes. Okay. Prop! Ito, Yun na. yung Durano, Angelica, Hindi na. at iba pa, frontrunners Durano. ng 12 million VMX Correct. subscribers. Sa 12 million na po ang mga subscribers worldwide Yes, na congrats. Viva Max na ang logo ngayon ay VMX na. O, yung pangungunahan na ang itong unang tikim, ito yung first full-length movie na produce ng Viva Max na pinagbibigyan ng kanyang nilang reyna na si Angelica. Nakwento na natin yan dito. Pero naintriga ako dun sa Celestina Borles dancer na sinulat ni Ricky Lee at dinirect ni Mac Alejandre. Ngayong di sa bongga ang Ano trailer. title? Celestina Borles Dancer. Pang ano nila, period movie. So, 12 million na po yan at marami pang ibang mga pasabog dyan kasama na this October sisimulan na sa pagpapalabas ng Tatsulok, Halinghing, Krista, Undergrads, Doncelia, Baligtaran, Ungol, Kabitan, Maryang Palad at napakarami pang iba. Aray ng mga Magkakaroon siya ng- title. Sana meron din water. Oh, soon! Wala pa. So next year pa yun. Hindi, meron silang BMX fashion show na gagawin, di ba? Yung mga May girls. mga mini-launch na mga grupo ng mga kababaihan. In fairness, magagaling kumanta. Magagaling Sinta yun, sumayaw. Sinta. Sinta. Sinta grupo. So yun ang tawag sa Viva Max VMX na. Yes, VMX. And hoping na ang road to 14 million subs. Yes. Ang tari. Kung ang Dami datong nun. i-compute mo yun kapag ang subscription ay Correct. 300 150 na. 150. 150 na. Times 12 million. Ay, 169 daw. Sabi, 169 na. alam nila itong mga bata. Oo, dito. nakasubscribe sila. Mga subscriber ng Viva Si Mother Max. Hindi kasi nanganak na meron na rin Vivas online. si Diego. Si Diego. naku, sana'y napadalunan nating raffle, di ba? Saan pala yun? Ewan ko Subscription? sa'yo. Wala. Hindi,
Hindi naman lifetime, mga 3 months lang. Okay, sige. Yun na lang. Congratulations, VMX or Viva Max. Congratulations. Tari ng 12 million subscribers. Okay, mga Marites. Yan po ang ating Sanlingon Chika mula sa Marites University! Susunod na po agad ang blind item. Nakauna na si PhD. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Erwin Giab.